Ngayong araw nga mga kaprobinsyano ay meron nga pala tayong naging pa-order. 10 itik na kung saan ay panghahanda sa birthday. Mabuti na nga lang at meron tayong nakuhanan mga kaprobinsyano. At alam nyo naman na naubos na yung mga alaga kong itik. Bale isang putahe nga lang yung gagawin nating luto sa 10 pirasong itik na ito. Dahil lang nire-request nga sa akin ay gawin daw natin itong fried itik. Kaya ito at alas 7 pa nga lang ng umaga nung umpisahan kong ihanda. At dahil good call nga itong nabili kong itik mga kaprobinsyano, panigurado nga ay matagal-tagal ang ating hihintaying pagpapalambot. At para isang salangan na nga lang, dito ko na naisipang palambutan sa malaking kaldero at baka magtagal pa nga kung magdadalawang salang pa. Dito nga sa malaking kaldero namin na ito mga kaprobinsyano, kasya nga rito yung 20 pirasong itik. Sa mga nagtatanong nga po pala pagdating sa mga recipe ng itik, marami rin naman pong putahe ang pwedeng gawin dito. Bukod nga po sa adobo, kaldereta, kalangkang at fried itik, masarap nga rin po pala itong gawing tiim. At syempre, wag nyo pong kakalimutan yung kapukan. At sa mga nagsasabi nga po pala na itong araw po malansa, totoo naman po mga kaprobinsyano, lalo na kung ikukumpara sa bibe. Pero lagi ko nga sinasabi na nasa diskarte lang din yan ng pagluluto. Pero dito nga sa ginawa nating version ng fried itik, hindi na nga ako naglagay ng sibuyas at tanglad. Sa halip nga, ang inilagay ko ay isang damukan na bawang. Siguro nga may kalahating kilo Parang sa ganun nga walang malasahang lansa. At ang ginamit ko nga lang na panimpla, toyo, suka at Sprite. At nung maganda-ganda ng ipagkakakulo mga kaprobinsyano, ito't hinalo nga lang natin sandali para umilalim yung mga nasa ibabaw. Parang sa ganun nga magpantay yung lambot nitong mga itik. At panigurado 2 to 3 hours nga yung hihintayin natin dito. At habang nakasalang nga yung ating itik, tara munang magsingit mag-shoutout ng ilan sa ating mga kaprobinsyano. Unang-una na nga pala dyan si Sir Juber Esteban, Joey Alvarez, Josh Moreno, Maki Flores, at kay Dengs Manansala. Idagdag na nga rin natin si Daryl Dan Simeon, Joel Pison, kay Luisito Junicio, Arnold Atanasio, at kay Ma'am Amor Ocamia. Maraming salamat po sa inyong suporta mga kaprobinsyano. At pagkalipas nga ng isang oras mahigit mga kaprobinsyano, ito tinignan ko nga kung medyo lumambot na. Kaso medyo makunat pa mga kaprobinsyano, kaya nagdagdag pa nga ako ng tubig. Pero inusto nga lang din natin ng 3 oras. Pagbukas ko nga ng takip mga kaprobinsyano, humahalimuyak yung mabangong amoy At nung tinusok nga natin ng tinidor, at sa wakas nga lumambot na itong ating itik. Kaya para sa akin nga goods na ito mga kaprobinsyano. At isa-isa na nga nating hinango. Parang sa ganun nga mapalamig pa natin bago natin ipirito. Kung mapapansin nyo nga saktong-sakto lang yung pagkapalambot natin. At kung sosobrahan pa nga natin ito sa oras baka malalag na. At habang pinalalamig ko nga itong pinalambutan nating itik, at gagawin naman nating sauce itong naging sarsa. Bali sinala ko nga mga kaprobinsyano yung ginamit nating mga ricados. Pagkatapos nga naglagay nga tayo dito ng cornstarch. Para sa ganun nga lumapot itong ating magiging sauce. At dahil okay na nga yung lapot, diretso na nga rin tayong nagsalang ng kawali. Kailangan nga lang dito mga kaprobinsyano katamtaman lang yung lakas ng apoy. At pagka ganito kasing may timpla na ng ricado itong itik, sandali lang din itong masunog. Kaya talagang antabay nga lang din sa apoy. Ito nga fried itik mga kaprobinsyano, kapag pirinito natin ng medyo malutong, yung kulay nga nito talagang medyo nangingitim din. At pagkatapos ko nga maipirito lahat mga kaprobinsyano, ito't nilagay ko na nga rin sa mga lalagyan. At diretso na nga namin dinala dito sa aking tricycle. Dumating nga pala ngayong araw mga kaprobinsyano yung bayaw kong seaman. Kaya panigurado nga mamaya matatagay tayo. At sa pagdi-deliver nga mga kaprobinsyano, ito't nagpasama na nga rin ako dito sa isa kong bayaw na si Romel. At pagdating nga namin dito sa aking customer mga kaprobinsyano, ito't sinalubong na nga tayo at naka-ready na nga rin pala yung kanilang lamesa. Pero mamaya pa naman daw yung kanilang ganap. Mabilisan nga lang din yung aming naging pag-deliver. Kaya at diretso na kaming umuwi ng bahay. At pagdating ko nga mga kaprobinsyano, ito't nakasetup na pala. Panigurado nga masosolve na naman itong aming amaing si Super Mario. Sagad na naman ang ngiti. Ito't siya pa nga ang nag-ihaw ng matatabang hito. At para naman daw ganahan yung mga tumatagay at masayang kwentuhan. At na-miss din kasi namin talaga itong bayaw kong si Carlo. Na 9 na buwan nga rin ang itinagal sa barko. O paano ba yan mga kaprobinsyano? Mag-happy-happy po muna kaming magbabayaw. At syempre mag-aamain din. Hanggang dito na lang po muna yung ating video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!